Kabanata 1371. Nakakatuwa. Ibinahagi ni Arisa ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng pag-ikot ng kamera para ipakita kay Jessie ang karwahe. Wow! Nanlaki ang mata ni Jessie sa paghanga. Mommy, saan ka nakasakay ng ganyang karwahe? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda. Tumawa ng mahina si Arisa at ibinaling ang kamera kay Benjamin. Itanong mo sa daddy mo. Nang makita si Benjamin, medyo awkward na nagtanong si Jessie, Mr. Graham, saan nanggaling ang karwahe na ito? Ang karwahe na ito ay kabilang sa magandang lugar. Dadalhin ko kayo dito pagkatapos ninyong bumalik. Paliwanag ni Benjamin kay Jessie. Nagulat si Jessie. Lumabas kayo para magsaya. Napakamot ang ulo ng batang babae at tinawag ang kanyang mga kapatid. Hoy, bilasan mo dito. Inilabas ni Mr. Graham si Mommy para magsaya. Sumakay pa sila ng magandang karwahe. Hindi nagtagal, sumugod sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper at nagsiksikan sa harap ng screen ng may pagtataka, sinusubukang tingnan ng mabuti. Daddy, tigilan mo na ang pagharang sa amin. Tingnan natin ang karwahe. Puno ng pang-aalipuste si Gavin habang sinabihan si Benjamin na tumabi. Dumilim ang gwapong mukha ni Benjamin. Napangiti si Arisa. Upang masiyahan ang mga bata, inikat niya ang kamera ng telepono upang bigyan sila ng magandang tanawin ng karwahe. Ang 5 bata, na puno ng inggit, ay nagpakawala ng taos-pusong mga bulalas. Mommy, gusto rin naming sumakay dito. Tumawa si Arisa. Paano ka sumakay dito kung wala ka dito? Hindi ba kayo nagpunta sa mga hot spring? Malapit na tayong umalis. Mommy, lumabas ka ba para magsaya? Mabilis na sumagot si Zachary matapos mapansin na iba ang kapaligiran sa paligid ni Arisa. Oo, inilabas ako ng daddy mo para makapagpahinga at makapagpahinga. Masaya pa rin si Arisa sa labas. Isama mo kami sa karwahe pagbalik namin, okay? Dilat na dilat ang mga mata ni Oliver habang hinihimok niya si Arisa na pumayag. Oo naman, hindi ito malayo, nasa suburb lang. Sagot ni Arisa. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang mga bata na bigyang pansin ang kanilang kaligtasan bago tapusin ang tawag. Dahil nagsasaya rin ang mga bata sa Rutesia Village, hindi rin sila nagpumilit na makipag-usap sa kanya sa telepono. Ang ganda ng panahon ngayon. Tumangala si Arisa na nakapikit ang mga mata habang naliligo sa init ng araw. Nang makita ang mga hibla ng buhok kay Arisa na lumilipad ng hindi makontrol, marahan siyang tinulungan ni Benjamin na itago ito sa likod ng kanyang tainga. Binuksan niya ang isang mata at sinulyapan siya. Bahagyang kumerba ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng alindog. Ito ay isang lubos na kaakit-akit na tanawin upang pagmasdan. Lumapit si Benjamin para yakapin siya at hinalikan siya sa noo. Nakayakap si Arisa habang hinahangaan ang magagandang tanawin ng parke. Si Sean at Edwin ba ang nasa unahan? Itinuro ni Arisa at tinanong si Benjamin nang makita ang dalawang lalaki sa hindi kalayuan. Oo. Nakita rin ito ni Benjamin. Bahagyang umangat ang manipis niyang labi habang inutusan ang bodyguard, dahan-dahan ka mamaya. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Tumango ang bodyguard bilang tugon. Habang papalapit ang karwahe kina Sean at Edwin, pinabagal ng bodyguard ang kabayo. Nakarinig ng ilang ingay, napalingon sina Sean at Edwin. Ang dumating sa kanilang paningin ay ang mag-asawang nakaupo sa karwahe. Ang inggit ay nakasulat sa buong mukha ng dalawang lalaki. Tiyak na alam mo kung paano mag-enjoy sa iyong sarili, hindi ba? Napakagandang karwahe. Bagamat nakita na ni Sean ang Instagram post ni Arisa, namamangha at humanga pa rin siya nang makita ito ng personal. Ang karwahe ay hindi karaniwan. Ito ay nagpapalabas ng hangin ng royalty. Bukod dito, dahil sinadya ni Benjamin na dalhin si Arisa dito. Partikular niyang pinagbuti ang mga upuan upang ang mga nakasakay dito ay hindi lamang makaranas ng mga bagbog at pag-iling kundi maging komportable din ang pagsakay. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Arisa habang sinabing, maghintay ka lang ng ilang sandali. Hahayaan ka naming sumakay kapag nakarating na kami. Hindi pa siya nabubusog. Sobrang inispoil ka ni Benjamin. Tingnan mo kami, kailangan nating maglakad. Hindi nakalimutan ni Sean na palihim na sumulyap kay Benjamin habang nakikipagkulitan kay Arisa. Naaliw silang tinignan ni Edwin. Talagang mahal ni Mr. Graham si Mrs. Graham. Hindi ka ba nag-hire ng coach? Nagtaas ng kilay si Benjamin at tumingin kay Sean. Sa puntong ito, ang karwahe ay gumagalaw kasabay ng kanilang mga yapek. Wala pa dito. Anong klaseng kahusayan ito? Benjamin, ang serbisyo ay hindi pantay-pantay sa aspetong ito.
Nagreklamo si Sean, siya ay, gayunpaman, hindi nagalit, sa halip, parang nagbibiro siya. Kabanata 1372. Mag-alok ng iyong mga opinyon sa ibang pagkakataon pagkatapos ng sesyon ng karanasang ito. Sinaman lang ng tingin ni Benjamin si Sean, saka inutusan ang bodyguard na pabilisin. Magsaya ka, si Benjamin ay nagbibiro habang ang karwahe ay dumaan kay Sean. Baka sa boses niya ang pagiging saplad habang nagsasalita. Napakagatlabi ang mga labi ni Sean. Itinuro niya ang karwahe at nagbuntong hininga, Edwin, tingnan mo. Si Benjamin ay halatang halata na nagpapakitang gilas. May karwahe silang masasakyan, ngunit tayo ay wala. Paano tayo dapat magsaya? Tumawa si Edwin at tinapik ang balikat ni Sean. Tanggapin mo ang katotohanan, Mr. Bailey. Isa lang ang karwahe. Halatang uunahin si Mrs. Graham. Siya ay buntis ngayon at mas kailangan ang karwahe kaysa sa atin. Maghintay pa tayo. Malapit nang dumating ang boss. Mr. Bailey. Edwin. Mauna na kami. Bulalas ni Arisa, huwag kang mag-alala tungkol sa amin, Mrs. Graham. Enjoy your time with Mr. Graham. Itinaas ni Edwin ang kanyang kamay at sinagot ito ng isang malakas na tawa. Bahagyang tumango si Arisa. Habang binawi niya ang kanyang tingin, nakita niya si Benjamin na komportableng nakasandal sa upuan. Bahagya siyang tumawa at tinukso, nakasakay ka na ba sa karwahe na ganito? Hindi, dati ay abalang-abala si Benjamin sa trabaho kaya halos wala na siyang oras sa mga leisure trip na ganito. Paano mo naisip na magkaroon ng karwahe dito? Ang pag-upo sa isang karwahe sa isang liblib na landas na tulad nito ay napakaganda. Masama bang ideya na magkaroon ng karwahe dito? Tanong ni Benjamin sa malumanay na boses habang marahang kinurot ang tainga nito. Magandang ideya ako. Masayang masaya si Arisa. Napasandal siya sa dibdib ni Benjamin, hinahangaan ang magagandang tanawin sa parke at nirelax ang sarili. Matapos hayaan si Arisa na maranasan ang kagalakan ng pagsakay sa karwahe sa pamamagitan ng paglilibot sa parke, dinala siya ni Benjamin sa restaurant sa gilid ng lawa para sa tanghalian. Malapit na magtanghali, lunch muna tayo, pwede na tayong maglakad sa hapon. Sige, tumango si Arisa bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sina Sean at Edwin. Nagulat sila nang makita ang mag-asawang naghihintay sa pasukan. Benjamin, Arisa, bakit hindi ka pumasok? Nakatutok ang mga mata ni Sean sa dalawa. Hinihintay namin kayo. Masayang sabi ni Arisa habang sinenyasan silang sabay na pumasok sa loob. Kung hindi dahil sa tawag ni Benjamin, nag-hiking na ako. Paano kung mag-hiking tayo pagkatapos nating mag-lunch? Tuwang-tuwang huni ni Sean. Gusto niyang makita ng magandang tanawin ang tanawin doon. Hindi ako nag-aaksaya ng enerhiya sa iyo. Si Edwin ay napunit sa pagitan ng amusement at exasperation. Tanghali na, pero lalabas siya imbes na magpahinga. Wala akong lakas para gumalaw. Tinitigan ni Sean ang mag-asawa. Si Arisa naman ay inilipat ang tingin kay Benjamin, naghihintay na magbigay ito ng opinyon. Mag-hiking tayo bukas, may iba pa tayong plano para sa araw na ito. Aabutin ng isang buong araw para makaakyat sa bundok. Kung pupunta tayo ngayon, gabi na pagdating natin. Hindi magiging komportableng bumaba kapag dumilim ang langit. Bukas, bakit bukas? Napatitig si Sean kay Benjamin, medyo naguguluhan. Pinandilatan siya ni Benjamin, pwede kang pumunta mag-isa kung gusto mo. Hindi mo na kami kailangang sundan. Sumulyap si Sean kay Benjamin at tinukso, wala kang balak panoorin ang pagsikat ng araw kasama si Arisa, di ba? Iniwas ni Arisa ang tingin kay Benjamin. Pero wala siyang sinabi sa akin. Ang sarap panoorin ang pagsikat ng araw. Nabalitaan kong makakakuha ka ng magandang tanawin ng pagsikat ng araw dito. Umalangaw si Edwin bilang pagsang-ayon. Pumasok na tayo at kumain muna tayo. Handa na si Benjamin na. Yakapin si Arisa. Gayunpaman, hinawakan niya ang kamay nito at bamulong, mas mabuti pang pumasok ako sa loob. Napakaraming tao sa paligid. Habang nakakunot ang kanyang mga kilay, nilingga ni Benjamin si Sean at inutusan siyang magdala ng wheelchair. Walang pagkaantala, tumakbo ang huli para gawin ang sinabi sa kanya. Pero bago bumalik si Sean ay may biglang lumapit kay Benjamin at bumati sa kanya. Mr. Graham, nagkataon lang, nandito ka rin ba para kumain? Napasulyap si Arisa sa gilid niya, buti na lang nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki. Hindi niya alam kung sino siya. Sumili si Aglint sa mga mata ni Benjamin. Ang lugar na ito ay hindi pa bukas para sa publiko.
Ano ang nagdadala sa iyo dito, Mr. Lord? Mataray niyang sagot, napabuga ng malakas na tawa si Keegan. Ang kanyang pag-uugali ay parang may malapit na relasyon kay Benjamin. Inimbitahan kami ng iyong project manager para sa isang karanasan. Dahil mayroon akong ilang libreng oras, pumunta ako. Kabanata 1373. Nagdilim ang tingin ni Benjamin, malabo at hindi maintindihan. Ito ba ay nagkataon o sinasadyang pagkikita? Maligayang pagdating, Mr. Lord. Tumango siya, hindi malamig o mainit ang kanyang kilos. Mr. Graham, dahil napakapalad nating mag-cruise ang landas, bakit hindi tayo sabay na kumain? Maaari mong ipakilala sa amin ang mga espesyal na delicacy ng iyong magandang lugar. Masiglang bumulwak si Keegan, napatitig kay Benjamin. Sa eksaktong pagkakataong iyon, lumapit si Sean dala ang wheelchair. Dinala ko ang wheelchair dito, Benjamin. Dali, umupo ka, Arisa. Nang marinig ni Keegan ang pagtawag ng lalaki kay Arisa sa kanyang pangalan, nag-flick ang kanyang tingin. Ang isang tagapagmana ng pamilyang Bailey na tinutugunan ng pangalan ay dapat na may malapit na kaugnayan kay Benjamin. Pero wala akong narinig na kasal na ang huli. Mr. Bailey, sa kanya binati si Sean. Ha, ano ang nagdadala sa iyo dito, Mr. Lord? Nagulat si Sean, nakilala si Keegan mula sa kanyang nakaraang pagbisita sa ospital. Nagkataon lang, pumunta ako ngayon para subukan ang pagkain ng hotel na ito. Sa hindi inaasahan, nabangga ko kayong lahat. Sabay tayong kumain mamaya. Muling nagpaabot ng imbitasyon si Keegan sa kanila. Hindi nang ahas si Sean na gumawa ng di makatwirang desisyon, kaya nilinggan niya si Benjamin. Ang huli ay tinutulungan si Arisa sa wheelchair, ang kanyang mga galaw ay napakabanayad. Mag-ingat ka, I will. Nakangiting sagot ni Arisa, umupo sa wheelchair bago inayos ang kanyang posture sa pag-upo. Ito ba ang height? Okay. Malambing na tanong ni Benjamin, na nakahilig ang mga kamay sa hawakan ng wheelchair. Pinag-isipan ito ni Arisa at sinabing, oo, okay lang. Magiliw na tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo bago pumunta sa likod ng wheelchair para itulak siya. Tara, pumasok na tayo. Sino ito, Mr. Graham? Bumaba ang tingin ni Keegan kay Arisa, higit sa lahat dahil sa curiosity. Ito si Arisa, ang mahal ni Benjamin. Sabik na nagpakilala si Sean. Namula si Arisa sa kahihiyan. Bakit parang kay Kingsley ngayon ang paraan ng pagsasalita ni Mr. Bailey? Asawa ko siya, sagot ni Benjamin sa tanong ni Keegan. Oh, Mrs. Graham ito. Ikinagagalak kitang makilala. Nakakatuwa. Inabot ni Keegan ang isang kamay, balak makipagkamay kay Arisa. Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Lord. Inilahad din ni Arisa ang isang kamay, ngunit binawi ito ni Benjamin. Dahil doon, awkward niyang sinulyapan ang lalaki. Saglit na natigilan si Keegan. Pagkatapos, tumawa siya at tinukso, paumanhin, Mr. Graham. Masyado akong mapangahas, napatingin si Sean kay Benjamin. Nang mapansin ang kawalan ng interes ng lalaki kay Keegan, nakangiti niyang sinabi kay Keegan, pakiusap, huwag kang masaktan, Mr. Lord. Si Benjamin ay palaging hindi pala kaibigan. Naiintindihan ko, tumango si Keegan, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbibigay ng imbitasyon kay Benjamin. Mr. Graham, nandoon ang private room namin, at hindi pa nakahain ang pagkain. Sabay ba tayong kakain? Hindi talaga gusto ni Benjamin na makasama ang napakaraming tao, lalong hindi nakikihalubilo. Napatingin si Arisa sa lalaki. Kung isa sa alang-alang ang kanyang sigasig, tila hindi nararapat na tanggihan siya kapag sila ay nakabangga sa isa't isa. Marahan niyang hinayla ang manggas ni Benjamin. Inilubog ni Benjamin ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, malumanay na nagtanong, anong problema? Sabay na tayong kumain, mas masigla, nakangiting sabi ni Arisa habang nakatingin sa kanya. Tumanggi man kaming kumain ng magkasama ngayon, tiyak na hahanapin muli ni Mr. Lord si Benjamin ng maayos. So, baka pumayag din siya. Sumenyas ito sa kanya gamit ang kanyang mga mata. Tumingin ng malalim si Benjamin sa kanyang mga mata at huminto sandali bago. Iniling ang kanyang ulo ng bahagya. Sabay na tayong kumain. Nang makitang sumang-ayon si Benjamin, tuwang-tuwa si Keegan at masigasig na pinapasok sila sa pribadong silid. Nasa silid ang deputy mayor at ilang katulong. Nang makita nila sina Benjamin at Sean, agad silang tumayo at tinanggap sila. Tumango si Benjamin sa kanila. Sa gitna ng masigasig na pagbati ng lahat, inakay niya si Arisa sa kanilang mga upuan. Mr. Graham, Mrs. Graham, Mr. Bailey,
Pamilyar ka sa lugar na ito, kaya bakit hindi ka magrekomenda ng ilang mga pagkain? Kinuha ni Keegan ang menu at personal na inabot kay Benjamin. Masyado kang mabait, Mr. Lord. Nakangiting sambit ni Sean. Mamaling si Benjamin kay Edwin at inutusan, sabihin sa kusina na maghain ng mainit na pagkain at siguraduhing wala silang may hain na malamig. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Sagot ni Edwin, saka agad na umalis para magayos. Keegan, saan ka nagpunta kanina? Matagal na kitang hinahanap pero eto ka, bumalik mag-isa. Out of the blue, isang pamilyar na boses ng babae ang umalangaw-ngaw, dahilan para tumigas ang buong katawan ni Arisa. Kabanata 1374. Isang eleganting nasa katanghaliang gulang na babae ang pumasok sa pribadong silid na may handbag sa siko ng kanyang siko. Nang mapagtantong may ilang tao pa kaysa kanina, saglit siyang nagulat. Nakasalubong ko si Mr. Graham at nakipag-usap sa kanya saglit. Tumayo si Keegan at dinala siya kay Benjamin para magpakilala, na nagsasabing, ito ang asawa ko, Mr. Graham. Sa sandaling nasulyapan ng babae si Benjamin, nagliwanag ang mata niya. Siya ay humakbang pasulong at masigasig na bumati, nice to meet you, Mr. Graham. Sa kabila ng kanyang nakalahad na kamay, hindi iyon tinanggap ni Benjamin bagkus ay bahagyang tumagilid ang kanyang ulo bilang pagbati. Mabilis na hinawakan ni Keegan ang kamay ng asawa, binasag ang awkward na katahimikan sa pamamagitan ng pagtawa. Ayaw ni Mr. Graham na magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa iba. Kasabay ng paghingi ng paumanhin ni Beatrice Fisher na nakangiti, paumanhin, Mr. Graham. Naging mapangahas iyon sa akin. Ito ang asawa ni Mr. Graham. Dahil hindi alam ang buong pangalan ni Arisa, huminto si Keegan at sumenyas na batiin siya ni Beatrice. Ikinagagalak kong makilala ka, Mrs. Graham. Ako si Beatrice Fisher. Napatingin si Beatrice kay Arisa sa tabi ni Benjamin. Habang nakayuko si Arisa, hindi maaninag ni Beatrice ang kanyang mukha at nanatiling nakatitig sa kanya. Mula nang pumasok si Beatrice sa silid, ibinaba ni Arisa ang kanyang ulo. Nakakuyom ang mga kamao niya habang mahigpit siyang nakaupo doon. Ang unti-unting pamilyar na pakiramdam ay nagpaiwan sa kanyang isip na ganap na blanko. Nang magpakilala si Beatrice sa sandaling iyon, wala nang silbi ang panlilinlang niya sa sarili. Siya nga ang Beatrice na pamilyar sa kanya, hindi isang estranghero na may parehong pangalan, pangalan ng pamilya, at boses. Napansin ni Benjamin na may kakaiba sa kanya. Lumapit siya, tinanong niya, ano ang problema? Masama ka ba kahit saan? Medyo namutla ang mukha ni Arisa. Tumangala siya at binigyan siya ng isang ngiti ng kasiguruhan. Pagkatapos, lumingon siya kay Beatrice at sumagot ng magalang ngunit malayo, nice to meet you, Mrs. Lord. Sa sandaling nakita ng malinaw ni Beatrice si Arisa, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Napaatras siya ng isang hakbang, mahigpit na hinawakan ang kanyang handbag. Casual na binawi ni Arisa ang kanyang tingin, kinuha ang baso ng tubig bago siya humigop. Nawala ng tingin ni Benjamin ang nagulat na ekspresyon ni Beatrice, at isang kislap ng pagkalito ang bumungad sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kamay ni Arisa mula sa kanyang kandangan, dahan-daang niluwagan ang kanyang nakakuyom at nagyayelong mga daliri. Kung masama ang pakiramdam mo, balik tayo. Hindi alam ni Benjamin kung paano niya nakilala si Beatrice, ngunit ang kalagayan niya ngayon ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Ayos lang ako, kain muna tayo. Bulong ni Arisa, umiling-iling sa kanya ng hindi mahahalata. Samantala, hindi pinansin ni Keegan at ipinagpatuloy ang pagpapakilala kay Sean kay Beatrice. Nang makabawi, mahinahong binati ni Beatrice si Sean bago umupo kasama si Keegan. Ang lahat sa mesa ay nakikibahagi sa casual na pag-uusap, na si Sean ang tumutugon sa halos lahat ng oras. Walang sinabi si Benjamin, ngunit walang nang ahas na magkomento sa kanyang pananahimik. Hinawakan niya ang kamay ni Arisa, naramdaman ang init ng palad niya, binigyan siya ni Arisa ng isa pang nakakaaliw na ngiti. Hindi niya inaasahan na makakasama niya si Beatrice doon, ngunit ilang oras na lang bago sila mag-cruise ang landas sa bansa. Sa kanyang pagtataka, si Beatrice ay naging asawa ng alkalde. Pagkabalik ni Edwin ay agad na inihain ang pagkain. Personal silang pinagsilbihan ng manager ng hotel, na hindi inaasahan na kakain doon si Benjamin. Nang walang paunang pag-aayos, medyo kinabahan siya at maingat na binibigkas, pakisaya ang iyong pagkain, Mr. at Mrs. Graham. Pagkatapos kausapin sina Benjamin at Arisa, nilinggan niya si Keegan at ang iba pa. Mr. Lord, Mrs. Lord, Mr. Lloyd,
mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Kung ang lasa ng anumang ulam ay hindi katumbas ng halaga, huwag mag-atubiling magbigay ng iyong tapat na feedback. Eto na, inihain ni Benjamin si Arisa ng mainit na pagkain, karamihan sa pag-ihaw at pag-inom na hinahawakan ni Sean sa ngalan niya. Mahina ang gana ni Arisa, at mas kaunti pa ang kinakain niya kaysa karaniwan. Nang makitang masama ang pakiramdam niya, maingat siyang inihain ni Benjamin ng ilang masasarap na pagkain. Kumain ka pa. Natigilan si Keegan nang makita niya ang masusing pag-aalaga ni Benjamin kay Arisa. Ang mga chismis na si Benjamin ay walang malasakit sa mga babae ay tila walang katotohanan. Hindi ko akalain na magiging ganoon kadeboto siyang asawa. Sabay-sabay tayong uminom, Mr. at Mrs. Graham. Tumingin si Benjamin kay Keegan, walang puwang sa pagtatalo ang tono nito. Hindi makakainom ang asawa ko. Iinom ako para sa kanya. Dinampot ni Benjamin ang baso ng red wine sa kanyang harapan, tumagilid ito kay Keegan, at ibinaba iyon. Napakahanga, Mr. Graham. Masayang ginawa iyon ni Keegan bago niyakap din siya. Nang makitang mapatla ang kutis ni Arisa, labas na nag-alala si Benjamin. Ibinaba niya ang kanyang baso ng alak at sinabi sa lahat, paumanhin, ngunit masama ang pakiramdam ng aking asawa, kaya't patawarin mo kami. Magsaya kayo. Pagkasabi noon ay sinabunutan niya si Arisa at lumabas ng private room. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Kabanata 1375. Nagulat din si Arisa, dahil hindi niya inaasahan na dadalhin siya ni Benjamin palabas ng private room nang walang babala. Isang pahiwatig ng eskarlata ang namumulaklak sa kanyang maputlang mukha, na nagpaganda sa kanya. Hindi pa tayo tapos kumain, malumanay na sambit niya. Hindi ba medyo bastos kung umalis tayo ng ganito? Bahagyang ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, nagsusumikap ang kanyang tingin. Kung mananatili tayo, maaari ka bang magpatuloy sa pagkain? Napaawang ang lobby ni Arisa. Aminado, medyo nasira ang kanyang gana dahil sa biglang pagsulpot ni Beatrice. Sumakay si Benjamin sa karwahe kasama siya sa kanyang mga bisig, inutusan ng bodyguard na bumalik sa mansyon. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hinaplos ni Benjamin ang kanyang mukha sa dalamhati. Sa kanyang mukha ay nawala ng kulay, siya ay mukhang lubha ng hina. Bahagyang tumango si Arisa at humingi ng tawad, I'm sorry for making you worry. I'm fine. Hawak siya, marahang minasahe ni Benjamin ang kanyang mga daliri nang hindi nagtatanong. Nang makabalik na sila sa kwarto at naayos na niya ito, tumawag siya sa internal line para magpahatid ng pagkain sa kanilang kwarto. Kumain ka ng mainit na tubig. Binuhusan niya ito ng isang basong tubig at umupo sa tabi niya. Kinuha ito ni Arisa sa kanya at humigop ng ilang lagok. Kilala mo ang asawa ng mayor. Nakatutok sa kanya si Benjamin. Mula nang makita niya ang babaeng iyon ay kakaiba na ang kinikilos niya. Mapait na tumawa si Arisa. Ganon na ba ka-obvious? Tumango si Benjamin. Simula nang pumasok ang babaeng iyon, lahat kayo ay Natans. Pinulot ka ba niya sa nakaraan? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, naging malamig ang kanyang tingin. Napatingin si Arisa sa kanya. Nang mapansin niyang nakasimangot siya sa pag-aalala, nag-alinlangan siya saglit bago bamulong, siya ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin, at medyo nagulat siya. Noon lang niya naalala na tila hindi nito binanggit ang kanyang ina. Akala niya ay pumanaw na ang kanyang ina, ngunit ito pala ay nag-asawang muli. Ang pagpupulong sa pagitan ng mag-ina ay hindi nakakabagbag damdamin at masaya tulad ng isang tipikal na muling pagsasama-sama ng mag-ina. Sa halip, lampas tense ang kapaligiran. Naging mabuti ba siya sa iyo? Tanong ni Benjamin sabay yakap sa kanya sa balikat. Kung ang babaeng iyon ay maglakas loob na i-bully siya, siguradong makakahanap ako ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Napangiti si Arisa, kahit na halatang pilit ito. Okay lang siya sa akin bago siya hiwalayan ni Regan. Noong umalis siya noon, gusto kong sumama sa kanya. Pero, ano ang naging tugon niya sa akin? Sinabi niya, hinahamak ko ang pamilya York at hindi ko gustong makita ang sinuman mula sa pamilya. Hindi rin kita dadalhin, isang pasanin, para sirain ang aking kinabukasan. Dito nagtatapos ang relasyon. Huwag na huwag mo akong hahanapin, kahit anong mangyari sa iyo. Umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang malupit na mga salita ni Beatrice noong mga nakaraang taon. Siya ay determinadong umalis ng walang pabalik-balik na sulyap habang ako ay nakatayo roon na parang itinapon na basura, habang pinapanood siya na sumakay sa isang marangyang kotse. Ha! Ang lalaking iyon ay si Mr. Lord.
Naiwan ako sa bahay ng pamilya York, at hindi nagtagal ay dinala ni Regan. Bumalik si Heather. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Lolo, matagal na akong pinalayas ng mag-asawa. Nagkaroon na sila ng bago nilang pamilya, naiwan akong mag-isa sa tabi. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakasama sa kanila. Hindi lang nila ako hinamak at kinasusuklaman, kundi gusto pa nila akong patayin. Kung bibigyan ako ng pagpipilian, ayokong ipanganak sa ganoong pamilya, hindi mahal ng dalawang magulang. Kung hindi dahil kay Lolo, baka hindi ako mabubuhay hanggang sa pagtanda. Nang maramdaman ang marahas na panginginig ng katawan ni Arisa, niyakap siya ng mahigpit ni Benjamin sa pagkabalisa. Inaaliw niyang tinapik ang likod niya, namumuo ang bagyo ng galit sa mga mata niya. Pagkaalis niya, ako mamaya. Nilunok ni Arisa ang mga hikbi na umaakyat sa kanyang lalamunan at huminga ng malalim para pigilan ang mga ito bago nagpatuloy ng mahina. Pagkatapos na palayasin ako ni Regan, pumunta ako at hinanap siya, ngunit hindi niya ako nakita. Sa oras na iyon, gumuho ang kanyang mundo. Kung tinulungan niya lang sana ako, hindi sana ako magduso ng husto sa kamay ni Regan at Heather. Isang pag-alo ng pot ang bamalat sa kaibuturan ng kanyang puso, at siya ay nanginginig. Yumuko si Benjamin at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo, malumanay na umaaliw, narito ako. Niyakap siya ni Benjamin ng mahigpit, naghihintay hanggang sa tumahimik ang kanyang emosyon bago marahas na nangako, kahit gaano kanila trituhin, babayaran ko sila sa parehong paraan. Sa sobrang kilig, inabot ni Arisa at niyakap siya sa bewang. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, na kumukuha ng ginhawa sa kanyang nakakapanatag na amoy. Kabanata 1376. Magkasabay na nagtanghalian sina Benjamin at Arisa sa kwarto. Nang walang ibang tao sa paligid, lalong bumuti ang gana ni Arisa. Busog na ako, bulalas niya pagkatapos uminom ng isang mangkok ng sopas at inilapag ito. Inabot sa kanya ni Benjamin ang isang dessert, na humihimok ng malumanay, magkaroon ng higit pa nito. Saglit lang. Dapat kumain ka pa, mahinang salungat ni Arisa na nakatitig sa kanya. Okay, tumango si Benjamin. Tinapos niya ang natitirang pagkain at tinawag ang isang tao para ilagay ang lahat. Noon, nakabalik na sina Sean at Edwin. Lumapit sila, nag-aalala kay Arisa. Ayos ka lang ba, Arisa? Okay lang ako, medyo masama lang pakiramdam ko kanina. Mas mabuti na ako ngayon. Alam na alam ni Arisa kung ano ang hindi komportable sa kanya. Suriin mo siya. Sa kabila ng pag-alam ng dahilan, gusto pa rin ni Benjamin na suriin siya ni Sean. Bahagyang tumango, kinuha ni Sean ang pulso ni Arisa. Wala siyang nakitang isyo. Stable na ang kondisyon ni Arisa, at ayos na siya. Nagsumbong siya kay Benjamin. Napunit si Arisa sa pagitan ng amusement at exasperation. Sinabi kong walang mali, masama lang ang loob ko. Bakit masama ang pakiramdam mo, Arisa? Dinala ka dito ni Benjamin para mag-enjoy, at mukhang maayos ka kaninang umaga. May nangyari ba? Nasusulat ang pagkataranta sa buong mukha ni Sean. Maayos ang lahat bago kumain. Hindi kaya siya nakaramdam ng hindi komportable na kumain kasama ang mga estranghero. May problema ba, Mrs. Graham? Nag-aalalang tanong ni Edwin na nagsalubong ang mga kilay. Wala lang. Magpahinga na kayo. Ayaw talagang magsalita ni Arisa tungkol kay Beatrice. Sina Sean at Edwin ay pinag-aralan siya sandali ngunit hindi na itinuloy ang bagay na iyon. Bago umalis, sinabi ni Sean, gusto ni Mr. Lord ang contact information mo kanina, Benjamin. Pero hindi ko ibinigay sa kanya. Tumango si Benjamin. Nakuha ko. Kasunod nito, lumabas ng silid ang dalawang lalaki at isinara ang pinto sa likuran nila. Nang makababa na sila ay nagbulungan na sila sa isa't isa. Edwin, sa tingin mo bakit biglang nagalit si Arisa? Dahil ba sa mga taong iyon o sa ibang dahilan? Tanong ni Sean na nakatingin kay Edwin habang naglalakad sila patungo sa katabing building. Sandaling nag-isip si Edwin. Lumabas na siya para umorder ng pagkain sa kalagitnaan, kaya wala siya doon sa buong oras. Hindi mo ba kasama sina Mr. at Mrs. Graham sa lahat ng panahon? Wala kang napansin. Maingat na ibinalik ang kanyang isipan dito. Nag-isip si Sean, mukhang wala si Arisa pagkatapos makipagkita kay Mrs. Lord. Ngunit hindi ako lubos na sigurado. Kilala kaya siya ni Mrs. Graham? Pagsusuri ni Edwin. Ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Kung magkakilala lang siguro sila ay mas masigla dahil pareho silang babae. Hinaplos ni Sean ang kanyang baba. Kung kilala nila ang isa't isa, tiyak kong hindi maganda ang kanilang relasyon.
Kung hindi, sino ang magpapanggap na hindi kilala ang isang tao na talagang kilala nila? Nagkwentuhan silang dalawa habang pabalik. Sa itaas, hinigit ni Benjamin kay Arisa ang kanyang pijama para matulungan siyang magpalit. Magbabago ako mag-isa habang ginagawa mo rin. Kinuha ni Arisa ang mga ito mula sa kanya at nagpalit ng mag-isa. Hindi rin naman siya pinigilan ni Benjamin at nagbago rin. Pagkatapos, maayos niyang inilagay ang mga damit na hinubad nila sa sopa sa malapit bago siya dinala sa kama para umidlip sa hapon. Nakapulupot si Arisa sa kanyang yakap na ang dalawang kamay ay nakapulupot sa kanyang baywang at isang malaking pakiramdam ng seguridad sa loob niya. Tawagan natin ang mga bata. Tumingin si Benjamin sa kanya, sinabi sa mahinang boses, gusto mo pa ring tumawag, kahit na oras na para matulog. Hindi ka makakatulog mamaya. Humadjajek, mahinang tumugon. Si Arisa, namiss ko ang mga bata. Kinuha ni Benjamin ang kanyang telepono at tinawagan si Gavan. Nag-video call siya. Nang mga sandaling iyon, nagtanghal-iyan pa lang ang mga bata. Isang buong mesa iyon na puno ng mga tao, napakasigla. Nagsisiksikan silang anim sa harap ng video, nagkukumustahan at nagkukwentuhan tungkol sa mga lugar na kanilang napuntahan. Mami, napakasarap na magbabad sa mainit na bukal kaninang umaga. Mami, medyo marami rin kaming napitas na pebbles, at lahat sila ay napakaganda. Sa kanilang malambing at malambing na mga boses, ang dilim sa loob ni Arisa ay agad na natangay. Nakangiti niyang pinagmamasdan ng mga bata, paminsan-minsan ay tumutugon sa kanila. Sa pagtulong ni Benjamin sa paghawak ng telepono, napaka-relax niya. Kabanata 1377. Nang makitang matagal nang nakikipag-usap si Arisa sa mga bata ngunit hindi nagpakita ng mga senyales ng paghinto, walang pagpipilian si Benjamin kundi ang sumingit. Sige, tama na, kailangan ng mami mo na umidlip siya sa hapon, at bilasan niyo na rin kumain. Ang anim na bata sa kabilang dulo ng telepono ay naglabas ng kanilang mga dila bago nagpaalam kay Arisa. Matulog ka na sana, mami. Mag-uusap pa tayo mamayang gabi. Okay, enjoy your meal, sweethearts. Bye. Kumaway si Arisa sa mga bata sa pamamagitan ng camera. Bye, mami. Napakagatlabi ang anim na bata at binigyan siya ng flying kiss bago ibinaba ang telepono. Ang mga sulok ng lobby ni Arisa ay nakakurba, at siya ay nasa mabuting kalagayan, na nalulubog pa rin sa saya na hatid ng mga bata. Ibinalik ang kanyang telepono, marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo at mahinang sinabi, oras na para matulog. Okay, niyakap siya ni Arisa sa baywang, hinaplos ang ulo sa kanya na parang kuting, agad na natunaw ang kanyang puso. Sinawsaw ni Benjamin ang ulo niya at hinalikan siya sa noo. Hinayla siya sa isang mahigpit na yakap, pagkatapos ay ibinaba niya ang kumot sa kanilang dalawa. Si Arisa ay buntis at madaling makatulog. Kasabay ng kanyang medyo mahinang espiritu, mabilis siyang nakatulog. Saglit din siyang natulog ni Benjamin. Sa oras na magising si Arisa sa hapon, halos 3:00 na. Nang makitang bumangon na si Benjamin sa isang punto at pagkatapos ay nakaupo sa gilid, abala sa trabaho, tamad siyang gamulong-gulong at tinitigan siya. Nang marinig ang paggalaw, itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin. Nang makita niyang gising na siya, malumanay itong nagtanong, gising ka na? Gusto mo bang matulog ng mas matagal? Tinatamad na umiling si Arisa. Pagkahawak ng unan, isinandal niya ito sa gilid at panay ang tingin sa kanya. Kakagising pa lang niya ay medyo groggy pa siya. Ang kanyang malarosas na pisngi ay hindi mapaglabanan na cute kahit anong tingin sa kanila. Bumangon si Benjamin at binuhusan siya ng isang tasa ng pinakuloang tubig, pagkatapos ay tinulungan siyang tumayo at pinakain siya ng isang higop. Matapos uminom ng ilang higop ng tubig, mas lalong nagising si Arisa. Bakit hindi ka nagpahinga ng kaunti? Magiliw na tinapik ni Benjamin ang dulo ng kanyang ilong. Hindi ako inaantok, mahigit kalahating oras din akong nakatulog. Bumangon ka at magpahangin. Ihahatid kita sa labas para mamasyal saglit. Hinawi niya ang buhok nito, inilantad ang maselang at magandang mukha nito. Medyo tinatamad si Arisa ng mga sandaling iyon. Ngunit nang maalala na siya ay dumating upang magsaya at hindi maaaring manatili lamang sa silid, mabilis siyang bumangon. Natatawang sinandok siya ni Benjamin at dinala sa banyo. Siya mismo ang nagbanlo ng tuwalya para panasan niya ang kanyang mukha. Pagkatapos maligo, mas nabuhayan si Arisa. Nagpalit silang dalawa ng damit. Dinampot ni Benjamin ang bote ng pagkain at tubig na inihanda kanina bago siya sinandok at kinuha ang lahat gamit ang isang kamay. Pagkatapos, lumabas siya ng pinto. Nakangiting tumingin sa kanya si Arisa, nagulat sa kanyang paghahanda.
Kailan mo inihanda ang lahat ng ito? Bago ka pa magising, naramdaman kong Majay gising ka na, kaya inihanda ko muna sila. Si Benjamin ay may mahusay na pakiramdam ng oras at inihanda ang lahat ng maaga upang hindi mag-aksaya ng oras. Kahit na ayaw niyang lumabas, hindi mahalaga. Humajajek, marahang tinapik siya ni Arisa sa balikat at sinabing, mabuhatin ko sila. Kung tutuusin, nakakaabala para sa kanya na gawin iyon kapag karga-karga niya ito. Kaya ko ang sarili ko. Manahimik ka, napatingin si Benjamin sa kanya. Pinalitan niya ang kanyang sapatos sa pintuan kasama siya sa kanyang mga bisig at kinuha pa ang kanyang sapatos para sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang mga braso nang walang kahirap-hirap. Si Arisa ay may brasong nakapulupot sa kanyang balikat, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang matamis na ngiti. Kung ikaw ang bahala sa lahat, Benjamin, hindi ba ako magiging inutil? Parehong amused at exasperated, Benjamin focused his eyes intensely on her. How could ever be useless? Ikaw ang pinaka-maislan sa pamilya namin. We can't afford any mishaps. Ngumiti si Arisa sa kanya at marahang hinawakan ang kwelyo nito na may nakasulat sa buong mukha ng kaligayahan. Huwag kang masyadong mag-hypervigilant. Hindi ba sinabi ni Mr. Bailey na stable na ang kondisyon ko? Nararamdaman ko sa sarili ko na nasa mabuting kalusugan ako. Hindi mo kailangang mabalisa. Walang kwentang sagot ni Benjamin. Wala siyang binigay na bitbit kundi dinala siya palabas ng mansyon at sumakay sa karwahe. Pagkatapos lamang niyang tulungang isuot ang kanyang sapatos ng personal ay inutusan niya ang bodyguard na imaneho ang karwahe patungo sa magandang lugar na hindi pa nila binisita noong umaga. Eto, kumain ka na. Binuksan niya ang iniimpake niyang merienda at ipinakain kay Arisa. Kabanata 1378. Nakaupo sa karwahe, kumakain ng kaunting merienda habang hinahangaan ang magagandang tanawin, lubusang nag-enjoy si Arisa sa sarili. Sa hanging humahampas sa kanyang mukha, bahagyang damilat siya, nahuhulog sa ganda ng tanawin. Hindi pa siya nakakatapos kumain ay pinakain pa siya ni Benjamin. Kailangan lang niyang ibuka ang kanyang bibig at malayo. Gusto mo ng gatas? Nilinggan siya ni Arisa, nagulat na napabulalas, may gatas pa ba? Nakakunot ang noo, tumango si Benjamin. Oo, nasa thermos. Inalis niya ang takip at nagbuhos ng kaunti para sa kanya. Mainit pa rin iyon. Nagulat si Arisa at natawa. Akala ko plain water lang. Ito ay simpleng tubig. Nagdala si Benjamin ng 2 thermos flasks. Ang isa ay puno ng simpleng tubig at ang isa ay may gatas, na napakahusay na inihanda. Pinagmasdan ni Arisa ang gwapong katangian ng lalaki na may ngiti sa mapupungay nitong mga mata. Hindi niya napigil ang iyangat ang ulo para halikan ang mukha nito. Ang seryosong minang lalaki ay lubos na nakabihag sa kanya. Kumikislap ang mga mata ni Benjamin, nakakapaso ang kanyang tingin habang nakatitig sa kanyang maselang munting mukha na unti-unting namumula ng matingkad. Nagsimula ring umangat ang sulok ng kanyang bibig. Isa pa, binaling niya ang mukha sa kabilang side at humarap sa kanya. Namula si Arisa hanggang sa dulo ng tenga. Inabot niya ito at tinulak siya palayo. Umupo ka ng maayos, nakatutok sa kanya ang mga mata ni Benjamin, na nag-alab ang buong mukha niya. Ang kanyang mahiyain at mahiyain na kilos ay nakakaakit kaya nag-apoy ito sa loob ni Benjamin. Hindi na niya napigilan ang sarili, yumuko siya at hinalikan siya sa mukha. Nagangat ng tingin si Arisa para tignan siya. Ang instant na nakilala niya ang kanyang nakakapanghinang mga tingin, nagsimulang mawala sa ritmo ang pintig ng kanyang puso. Mabilis niyang iniwas ang tingin at nagkunwaring humanga sa tanawin. Lumalim ang kurba ng labi ni Benjamin. Inilagay niya ang pagkain bago siya hinayla sa kanyang mga braso at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Kumapit si Arisa sa kanyang yakap. Magkayakap silang dalawa, nilaibat ang magandang lugar sa karwahe. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumungad sa akin ang isang malawak na kalawakan. Napuno ng makulay na mga lilang at matingkad na pula, isang lambak na kasing engganyo ng isang fairyland ang biglang pumasok sa kanilang mga linya ng paningin. Namangha si Arisa, nakaawang ang bibig sa gulat habang pinagmamasdan ang makulay at makulay na tanawin, na labas na nasa sabik. Ito ay napakaganda, hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang mananipis niyang labi, mamulong si Benjamin sa kanyang tainga, mamamasyal ba tayo? Masiglang tumango si Arisa, nagnanais na isawsaw ang sarili sa dagat ng mga bulaklak. Si Benjamin ang unang bumaba sa karwahe. Pagkatapos ay binuhat niya ito pababa. Inihanda na ng mga bodyguard ang wheelchair sa ilang sandali. Maingat siyang pinaupo ni Benjamin sa wheelchair,
isinabit ang kanyang handbag sa isa sa mga hawakan sa likod. Dahan-dahan niya itong pinaharurot sa daan na patungo sa dagat ng mga bulaklak. Huminga ng malalim si Arisa. Habang nilalanghap niya ang kaakit-akit na halimuyak ng mga bulaklak, ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa tuwa, ang kanyang kalooban ay kakaiba. Sa pagkakita sa kanya na napakasaya, alam ni Benjamin na ginawa niya ang tamang desisyon sa pagdidisenyo ng magandang lugar na ito sa ganoong paraan. Parang pamilyar ka ba? Out of the blue na tanong niya. Sandaling natigilan si Arisa. Laminggalinga siya sa paligid ngunit wala pa rin siyang maisip. Lumingon siya para tingnan siya. Ito ay dinisenyo ayon sa aking mga kagustuhan. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Bahagyang tama ka, labas na naantig si Arisa. Paano ang kalahati? Ngumiti lang si Benjamin nang hindi iyon sinagot at ipinagpatuloy ang pag-ikot sa kanya. Sa hindi kalayuan, may nakita silang sanggang bahagi ng kalsada. Saang paraan tayo dapat pumunta? Tanong niya sabay yuko. Laminggalinga si Arisa sa paligid. Ngunit ang mga bulaklak na kama na may iba't ibang taas ay bumubuo ng natural na hadlang, kaya imposibleng makita kung ano ang nasa likod. Lumingon siya para tingnan siya. Kung isa sa alang-alang ang kanyang misteryosong ekspresyon, kasama ang kanyang komento kanina, isang haka-haka ang pumasok sa kanyang isipan. Huwag mong sabihin sa akin na ang lugar na ito ay nakamodelo sa disenyo ng labyrinth sa bahay. Pinitik ang kanyang ilong ng malumanay, sumagot si Benjamin, tama ang hula mo. Naaalala mo pa ba ang daan? Humajejek si Arisa. Isang beses o dalawang beses pa lang siya nakapunta sa labyrinth sa ubasan at hindi na niya masyadong maalala ang daan. Gayunpaman, alam pa rin niya ang sagot sa pagpili sa harap niya. Lumiko pa kanan, na may makahulugang ngiti na naglalaro sa kanyang mga lobby, pinaikot siya ni Benjamin sa kanan. Ngunit habang patuloy sila sa paglalakad, napunta sila sa isang dead-end na sulok. Bakit walang daan? Mukhang natarante si Arisa. Inutusan niya si Benjamin na tumalikod at pagkatapos ay pumili ng ibang landas. Sa hindi inaasahan, pinili niya ang ilang mga landas na nauwi sa kanyang nakulong sa mga ito, hindi makahanap ng paraan. Gayunpaman, ang pilak na lining ay ang bawat landas na nag-aalok ng kakaibang tanawin. Walang kabuluhan ito. Lumabas ako kasama si Gavan. Tumalikod si Arisa para tanungin siya, dapat ba ay umalis na lang tayo? Bahagyang tumahimik si Benjamin at sinabi sa kanya, ito nga ay isang replika ng labyrinth sa bahay, ngunit ang direksyon ay nabaligtad. Sa pagkakataong iyon, nawalan ng mga salita si Arisa. Kabanata 1379. Bakit hindi mo sinabi kanina? At sinadya mo pa akong pumili. Saway sa kanya ni Arisa and rolled her eyes for good measure. Na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tumawa si Benjamin. Sa ganoong paraan, mas maipapakita ko sa iyo ang mga tanawin. Bahagyang umawang ang lobby ni Arisa, ngunit hindi niya pinabulaanan ang mga sinabi nito. Sa katunayan, nasiyahan siya sa isang biswal na piging. Siya ay walang humpay na kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang telepono at kahit na nagre-record ng ilang mga video. Marahang iginiya siya ni Benjamin patungo sa ibang direksyon. Nakaramdam ng kalasinggan si Arisa habang nilalanghap niya ang mabangong hangin sa paligid. Matindi ang titig ni Benjamin at mas nakatutok sa mukha niya. Nang makitang itinaas ni Arisa ang kanyang leeg at nababanaag sa sikat ng araw, tila mas kaakit-akit at sexy siya. Tumagilid siya at hinalikan siya sa lobby. Iminulat ni Arisa ang kanyang mga mata at sinalubong ang malalim at nag-aalab na tingin ng lalaki. Sandaling kumirot ang puso niya. Muli siyang hinalikan ni Benjamin. Hindi niya napigil ang tuklasin ang matamis na lasa ng bibig nito. Pagkatapos ng halik, namula ang mukha ni Arisa, at nagpapasalamat siya na walang ibang tao sa paligid. Snap! Umalangaw-ngaw ang tunog ng shutter ng kamera. Pinanlakihan niya ng mata ang lalaki, na nasisiyahan sa mukha nito, at nahihiya siyang nagtanong, ano ang kinukunan mo ng litrato? Sa bahagyang pag-angat ng kanyang manipis na lobby, si Benjamin ay naglabas ng hindi maipaliwanag na alindog. Mariin ang titig nito sa maselang mukha nito. Sa iyo. Namumula ang init sa mukha ni Arisa. Hindi sigurado sa dati niyang kalagayan, hiniling niya, ipakita mo sa akin. Sumulyap si Benjamin sa kanya at iniabot sa kanya ang kanyang phone na may yabang na tono. Hindi ba maganda? Nang makita ang larawan ng kanyang sarili na namumula ng husto at napuno ng pagmamahal ang kanyang mga mata, lalong namula ang mukha ni Arisa. Hindi maganda. Tanggalin mo na. Kung makikita ito ng iba, sobrang nakakahiya. Bahagyang itinaas ni Benjamin ang kanyang kilay, kalmadong itinago ang kanyang telepono, at tinanong siya bilang ganti, napakaganda ko.
Bakit ko ito tatanggalin? Napatingin sa kanya si Arisa at namula sa kahihiyan. Gaano ka-awkward kung may makakita sa larawan. With a air of authority, bamantong hininga si Benjamin. Walang nang ahas na guluhin ang phone ko. Nagpout si Arisa. Ang kanyang mga pisngi ay puffed out tulad ng isang ardilya, at siya ay tumingin kaya kaibig-ibig na hindi maaaring alisin ang kanilang mga mata mula sa kanya. Nakangiting tumabi si Benjamin at muling hinalikan sa mukha. Sa pagkurap ng kanyang mga mata na puno ng tubig, pinandilatan siya ni Arisa. Ituloy natin ang pag-explore. Sige. Itinulak siya ni Benjamin at kinuha pa ang kanyang telepono para kumuha ng ilang magagandang larawan para sa kanya. Si Arisa ay nasiyahan at pinuri, Graham, ang iyong mga kasanayan sa pagkuha ng litrato ay lalong gumaganda. Talaga, siya ay tumugon ng walang kahinhinan at sumang-ayon sa kanya ng natural. Napangiti si Arisa sa sarili. Napasandal siya sa kanyang wheelchair ng buong dali. Pumitas si Benjamin ng rosas, isinuksok ito sa kanyang buhok, at ginawa itong isang hairpin para sa kanyang bun. Lumapit si Arisa at hinawakan ang mukha dahil hindi niya makita ang itsura niya ngayon. Mukha ba akong maganda? You look gorgeous. May mapaglarong ngiti ang mga mata ni Benjamin. Nang makita siyang ganito, medyo nag-aalinlangan si Arisa. Kinuha niya ang sarili niyang phone at tiningnan ang sarili sa pamamagitan ng selfie camera. Ang mga talulot ng rosas ay bahagyang nahayag at hindi ganap na nakikita. Gayunpaman, ang dampi ng pula na iyon ay nagbigay ng nakakagulat na visual na epekto at ginawang. Mas maganda ang kanyang balat. Mukha kang nobya. Nakayuko si Benjamin. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga hawakan ng wheelchair, at ang kanyang buong dibdib ay nakadikit sa kanyang likod. Tumibok ang puso ni Arisa, at hindi niya napigilan ang matamis na ngiti. Sumagot siya, nagmamalabas ka. Hinalikan siya ni Benjamin sa mukha at mahinang bamulong, sana pakasalan na kita ngayon din. Ang puso ni Arisa ay nag-aalab sa pagsinta. Nilinggan niya ang lalaki na malapit sa kanya ang mukha at sinabing, matutuloy pa rin ang petsang itinakda ni Itay para sa atin. Ang kanyang sariling pag-aalala para sa kanya ang nagbunsod sa kanya upang ipagpaliban ang kasal. Madiin at panay ang titig ni Benjamin sa kanya. Ayaw niyang mapagod siya. Hintayin natin na bumuti na ang pakiramdam mo bago tayo magtakda ng bagong petsa para sa kasal. Mungkahi niya, nadama ni Arisa na bumuti ang kanyang kalusugan, at maaari niyang ituloy ang kasal ng walang anumang problema. Maraming bagay na hindi niya kailangang pangasiwaan ng personal. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na. Sinabi ko na sa iyo na nasa mabuting kalusugan ako. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pag-aayos ng kasal para hindi ako masyadong mapagod. Hindi ka dapat maging pabaya. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang tiyan. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkuha sa kanyang pagsakay sa kabayo, na naglagay sa kanya sa panganib ng pagkalaglag. Napangiti si Arisa nang makita ang balisa at frustrated na ekspresyon nito. She reassured him, we're already married. What's the rush? Iba, gusto ng buong mundo na malaman na ikaw ang asawa ko. Kung magdaros man sila ng kasal, at least hindi na niya ito kailangang harapin kapag kinwestiyon ng iba ang status niya. Si Keegan ay nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at si Benjamin ay pinananatili ito sa isip mula noon. Kabanata 1400. Ang mga mata ni Arisa ay napuno ng mapaglarong alindog at kumikinang na parang tubig na umaagos, at ang kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang ngiti. Maaari kang gumawa ng anunsyo kung gusto mo, sabihin lang na wala ka sa merkado ngayon at na ikaw ay nagsasalita para sa. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin at tinukso siya, paano si Ive lang ang mag-announce nito. At least, you should join me. Sinulyapan siya ni Arisa at sumagot, hindi naman ako ang nagmamadali eh. As long as we held a wedding, malalaman ng lahat na mag-asawa kami. Hindi na kailangan ng anumang kaguluhan. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ilong at tumango bago sinabing, naiinip ako. Ipapahayag ko kaagad. Hindi nakaimik si Arisa. Sa sumunod na sandali, nakita siyang kinakalikot ang kanyang telepono at may ginagawa. Pagkatapos, bigla siyang binuhat ni Benjamin, at nagpakuha sila ng close-up na litrato na magkasama. Gayunpaman, kalahati lamang ng kanyang mukha ang makikita sa larawan, ngunit madaling makilala ng mga nakakakilala sa kanya na siya iyon. Yung mga hindi nakakakilala sa kanya ay hindi pa rin siya makikilala, kaya hindi mahalaga. Anong ginagawa mo? Tanong ni Arisa at tumingin sa kanya ng amusement. Hindi ba tayo nag-aanunsyo ng ating kasal? Natural, kailangan natin ng mga larawan para maging kapanipaniwala.
Hinawakan siya ni Benjamin habang nakaupo sa kalapit na upuan habang patuloy niyang in-edit ang kanyang Twitter post. Napatulala si Arisa, nang makitang kinunan na niya ng litrato ang cover ng kanilang marriage certificate sa hindi malamang oras, isang kibot ang sumabit sa gilid ng kanyang bibig. Mukhang pinaghandaan niya ang lahat. Kailan mo ito kinuha? Tanong niya habang nakatingin sa lalaking abala sa pag-edit ng content. Bahagyang umangat ang manipis na labi ni Benjamin. Sa araw na nakuha namin ang aming sertipiko ng kasal. Ano? She chuckled. Muli, hindi na bago. Ang mga salita ni Benjamin ay halos puno ng isang pakiramdam ng pagmamayabang. Isang magiliw na paalala sa lahat ngayon at pagkatapos ay ang lalaking iyon ay may asawa na. Hindi napigilan ni Arisa na matawa. Mag-ayos ka. Sinulyapan siya ni Benjamin gamit ang malalim at misteryosong mga mata nito. Paano ako magiging casual tungkol dito? Kailangan kong i-post ito paminsan-minsan, para lang mapanatag ka. Napatitig si Arisa sa kanyang Twitter post, at ilang beses na kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig nang hindi sinasadya. Ngayon, isasama ko ang aking asawa sa bakasyon sa magandang lugar. Ang kanilang marriage certificate ay kalakip sa itaas ng post, na sinundan ng kamakailang larawan ng dalawa na kuha ni Benjamin. Parehong nakuha ang kanilang mga mukha mula sa isang anggulo ng kalahating mukha, at mukhang hindi kapani-pani walang kilalang kilala at matamis. Walang kaalam-alam si Arisa na ganoon pala ang hilig ni Benjamin na magpakitang gilas. Mabilis itong naging trending topic, na may hindi mabilang na likes, well wishes, at comments na bumubuhos. Maraming tao ang nagulat, mga banal na usok, inanunsyo lang ni Mr. Billionaire ang sarili niyang kasal. Kinailangan kong basahin ito ng ilang beses para makumpirma na totoo ito. Nakakaloka, hindi na single si Mr. Billionaire. Ang kanyang nobya ay napakaganda. Wala man lang bulong nito kanina. Paano siya ikinasal noong weekend? Si Mr. Graham ay talagang nagpakasal ng palihim. Curious ako kung sino yung bride. Anak siya ng mayamang pamilya. Mukhang pamilyar ang profile ng nobya, ngunit hindi ko lang maalala kung sino siya. Aling mga tourist spot sila? Parang hindi ko pa nakita. Ayon sa insider information, palihim silang ikinasal matagal na ang nakalipas. Kung bakit ngayon lang nila ito ini-announce, hindi ako sigurado. Inanunsyo nila ito ngayon, kaya dapat ay ikinasal na sila ngayon. Teka, hindi. Ngayon ay ang katapusan ng linggo. Ang opisina ng City Hall ay hindi bukas. Ang sweet. Ganyan silang perpektong mag-asawa. Mukha talaga silang mag-asawa. Best wishes sa kanila. Sobrang sweet at romantic nito. Lalo akong na-curious kung saan naganap ang bakasyon nila. Mr. Graham, kung pupunta tayo ngayon sa scenic area, may pagkakataon pa ba kaming makilala ka ng personal? Mabilis na lumampas sa 100,000 ang bilang ng mga bumati, at ang Twitter account ni Benjamin ay nakakakuha ng mga tagasunod na parang baliw. Nag-crash pa saglit ang Twitter sa balita ng kanilang kasal na natabunan ng hiwalayan ng isang celebrity at pumalit sa trending topics. Tingnan mo kung ano ang iyong naipost. Ito ay gumawa ng isang malaking epekto. Hawak ni Arisa ang phone niya at tinignan ang mga comments sa screen. Isang ngiti ang naglalaro sa sulok ng kanyang bibig. Hinawakan siya ni Benjamin habang nakapatong ang baba sa balikat niya. Pinanood niya ang mga komento sa kanya at nasa napakagandang kalooban. Ang buong punto nito ay upang makagawa ng isang malaking epekto. Ang ginagawa ko ay nagdaragdag ng isang dampi ng kagalakan sa kanilang mapayapang buhay at gawing mas kasiya siya ang kanilang mga katapusan ng linggo. Humalaklak si Arisa at tinukso, walang hiya ka talaga. Magiliw na hinalikan ni Benjamin ang kanyang mukha at magiliw na tinanong, masaya ka bang makita ang lahat ng pagpapala ng mga taong ito? Saglit na huminto si Arisa, at ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang bahagyang ngiti habang siya ay tumango. Oo.